Hey everyone, it's me, Jai, and welcome back to another video. So ngayon, nasa loob ako ng sasakyan nag-i-intro kasi papunta ako somewhere. At itong vlog na to ay magiging daily vlog lang. Hindi ko alam kung anong mangyayari since sobrang tagal ko na nga nagpahinga sa pagpa-vlog. So ngayon, itatry ko na lang gumawa ng vlog kung anong pwede kong magawa. At panoorin nyo ang buong video na to. Wala lang kung trip nyo lang naman panoorin. Solo mode ako ngayon dahil mamaya makikita-kita rin kami ng mga team choice. Let's go! Hello po, magpakilala po kayong dalawa. Hi, we are the Gaspars, and I'm Pat Gaspar, and this is my husband, Boss King. Ezekiel Gaspar. Ezekiel. Meron lang po akong question sa inyong mag-asawa. Right. Ano po ang masasabi ninyo sa 299 pesos engagement ring? Uy, mahirap na usapin yan. Ano lang to? Is it a yes for you or a no? It's a yes for me. As long as it is given wholeheartedly, okay lang sa akin. Saka alam ko yung pagmamahala namin ni Ken, talaga namang... Kunwari tayo yun. Oo. Ako ito subjective naman yung ano dyan eh. So ako, okay lang sa akin. Basta binigay siya wholeheartedly, talagang dineclare mo sa akin na mahal mo ako. Doesn't matter. Price doesn't matter. Dati nga, binigyan lang ako ni Ken no ng ring namin. Meron kaming promise ring. Yes. Na worth lang yun, siguro mga 500 pesos. 700 dyan. Pero wala ako dun sa price, hindi ko man tinanong kung magkano yung presyo. Pero syempre, magkano to, ganyan. Wala na sa akin yun. So, nung binigyan niya ako nun, sobrang happy ko. As in. Uy, naiyak ka ba, te? Yun yung artista mga yan. artista. Yun yung mga yung simple joy ng mga babae. Totoo. Nabigyan ka ng ganito, naaalala ka niya sa ganito. Pero ano yun promise ring. Ngayon, eto na. Yung engagement ring namin ni Ken is worth 6 digits. Oh my God. So, Ngayon ko lang nalaman yan. 6 Yun, digits. 6 digits siya. Okay. Nagulantang ako nung nalaman kong ganun kalaki yung amount nung Ay, hindi mo engagement ring. alam. Hindi ko alam. So, nalaman ko na lang after ng mga ilang buwan. Dun ko nalaman kung magkano siya. Tapos, nag-ano pa ako sa kanya na sabi ko, dapat hindi ka na bumibili ng ganun. Kasi ang mahalaga sa akin, yung future natin. Yung sa 299, kung wala ka talagang kung sa lalaki to, wala ka talagang pera. Pero mahirap Mahal din mo? kasi nakakatakot din sa babae. Ito naman siya. Naintindihan ko siya eh. Naintindihan ko ng ibang tao na yung sinasabi nila. Nakakatakot siya dahil, syempre, magiging tingin sa dun sa lalaki nagbigay ng 299 is Not financially ready. yes, and paano mo ipagkakatiwala yung future mo sa ganung tao, which is nakakatakot din, di ba? Ano rin naman talaga, valid din talaga. Pero sa akin, kasi magkakilala naman talaga dyan, kayong magjowa eh. Kung 299 binigay sa'yo, pero alam mo naman kung gaano siya magtrabaho o kung hindi naman talaga siya tamad, ay wag kang okay lang, safe lang. Kasi baka ito yung mga lowest point ng buhay ng tao na pero gusto ko pero gusto ko niyang makasama eh. So, Love. okay lang. As long as yung guy is nakikita mo nag-strive Oo. hard talaga sa buhay. So, parang basically, it really depends on the situation. At saka marami rin talagang magsasalita tungkol sa kanya. Pero ang nakakilala dyan is yung babae mismo. Ngayon, kung 299, nag-propose sa kanya, kung alam niya na saan ng tamad, kunwari, kung alam niya naman na batugan walang talaga. pangarap sa buhay. Sana hindi niya muna tinanggap. Di ba? Kasi ano lang yun eh, pero kung tinanggap niya, ibig sabihin, mahal niya at baka nakikitaan niya ng grind. Pero kung hindi niya nakikitaan ng grind, ay hindi ko alam, mahirap magsalita ng pero ganun yung nakikita ko sa kanya. So ikaw, okay ba sa'yo na kunyari bibigyan mo ko? Yun yung sinasabi ko. Sa side ko naman, nung walang-wala ako, gusto ko ibigay lahat kay Pat. Katulad yun, tinanggap niya ako nung walang-wala ako, pamasahe ko sa kanya nang gagaling. Lahat, baon ko minsan sa kanya nang gagaling dati. Totoo yun. Then, nung medyo nagkaroon ako, and gusto ko mag-propose naman, kaya ganung word yung binigay ko sa kanya kasi gusto kong ipakita sa kanya na ano ka sa akin eh, parang precious ka sa akin. So, ano man, kahit kung meron pa nga akong million, baka million yung ibibigay ko sa'yo eh. Kasi gusto ko ibigay sa'yo lahat ng Yung best. best. Best na meron ka. Best na meron ako. Kayong dalawa ang nakakaalam nung ugali nung isa't isa. So, ikaw ang babae pa rin ang makakasagot kung deserve niya ba talagang tanggapin tong 299 na to, kung okay lang o hindi. Okay. So, hindi ibang tao Nice ang makakasagot one. nun. Good job. I love that. Kaya ano masasabi mo sa 299 engagement? Ang masasabi ko sa... Kala mo may magandang masasabi. 299 na engagement ring. Okay Hindi ka naman ba ako doon? kagandahan, so yes.
Hindi ako ka-pretty girl. Hindi naman ako ganun kakinis at ka-pretty girl. So, hindi ako pera mag-emote. Hindi, pero siguro kung nag-propose sa akin si Kong nung nagsisimula pa lang talaga kami, okay ako doon. Pero kung ngayon, sana man lang kahit gawin niyang 1.5. Alam mo yun, parang effort ba na kahit 1.5. Pero mas importante pa rin naman yung loyalty, alam mo yun, yung pagiging faithful niya sa'yo. Pero kung faithful na siya at loyal na siya, itodo na niya. Effort na rin siyang gawin niya 1.5. Ngayon kasi, nakikita ko kay Kong na kaya niyang manlibre ng mga kaibigan niya, kaya niyang bumili ng motor niya, kaya niyang bumili ng mga kung anik-anik, 'di ba? So, ako, sa partner niya, paano niya sa akin, parang yung effort ba niya, na paano niya sa akin mapapakita na kaya rin niya akong bigyan ng, hindi naman, alam mo, hindi naman sobrang mahal. Pero yung makita mo man lang na may effort siya para makuha yun or... So, depende talaga siya sa sitwasyon? Depende siya sa sitwasyon, sis. Okay. Sabi ko nga sa'yo kung yung una, yung nangungulit ako sa kanya sa Tagaytay na first anniversary namin, na mag-propose siya, kung yung time na yun kahit onion rings, papayag ako. Pero ngayon, mga 1.5. Tinaasan ba? Kasi kung ako ang magpo-propose sa kanya, hindi ko siya bibigyan ng 299 na ring. Correct. Nakikita ko siya na kaya kong umeffort sa kanya ng malaki kasi alam ko kung ano yung naidulot niya sa buhay ko eh. So alam ko yung value na kaya kong ibigay sa kanya. Parang ganun. Oh, that's a good answer. So ang ibibigay ko sa kanya mga 8,000 pesos. Ganun. 8,000 per infinite. Wow! Okay, thank you. Chloe Dim, sa 299 na engagement ring, ano ang iyong masasabi? Go na, kasi ang tagal. Yung pala inaantay. Alam, bring in it dyan. Go na, Ano ang masasabi mo? Pabor ka ba or hindi? Ako hindi. Gusto ko 300. Tumawad mo. Hindi, ako kung mag-propose si Dudut sa akin, wala na para itanong ko pa yung Worst. presyo. Parang bonus ng malaman ko, pero kung malaman ko man, wala na akong pakialam. Kasi hindi kami yung relasyon na nagre-regaluhan ng bongga. So, Ang tagal naman yun. walang kaso sa presyo. Basta, yung ayoko nga ng bonggang engagement eh. Yung, kunyari, Gusto mo low-key lang? kunyari, pagkagising, will you marry me? Okay na yun Okay sa na. akin. Kasi yung bongga. Kasi, doon ko mas nakikitang sincere siya. And genuine. Genuine din yung sagot ko. Hindi yung parang, Mapipressure ka. Mga ganyan. So, gusto ko sobrang simple lang. Kaya, push na sa 299, nakakaarte pa ba? Dudut, naririnig mo yan ah. Bonus na makawad tayo, mga 20K. Eh, paano kunyari, bumibili siya ng 500,000 na ganito. Yun lang. Bumibili siya ng mga... Kita mo yung income niya talagang per month. Paldo talaga, malaking pera ni Dudut. Pero bibigyan ka niya, 299. Nung una kasing nagtanungan tayo niya, parang, oo nga, parang nakakabili siya ng ganito, ganyan. Hindi man lang maka 1.5 na sing-sing. Nabura na yun sa akin. Parang, Naglag. wala na talagang presyo. Na parang, kahit nakakabili siya ng ganito para sa sarili niya, para sa sarili niya naman yun. Hindi ko na lang ibabasa yung worth ko, worth ng binigyan niya sa akin. Kasi, hindi naman 299 lang yung pagmamahal niya sa akin. Doon na lang ako mag-settle. Kunyari, 20,000 na sising. Ipang na lang, ipon na lang para sa bahay. Yeah. Understood. Sa bahay. Ganun. Di ba, kung may sing-sing ka nga, 50,000. Wala kang Wala kang makain. Yung ganun. So, ayoko na lang isipin na worth 299 lang ako dahil lang sa Sing-sing. na na-receive. Bagay, engagement ring lang naman. Di ba? Okay lang naman to ha. Meron ako nakita engagement ring ko. Tapos, katulad ng engagement ring niya na 5,000 pesos. As in, kamukha talaga. So, Wala naman. Walang kaso sa presyo ba, kumbaga? Parehas nga lang. Oo, sa kanya kahit hindi yung tunay na gold. Wala But, hindi na-invalidate yung Oo. Gusto ng mas mataas. Yes. naman opinion lamang. Yes. Kanya-kanya naman tayo, pero For us, okay lang. Okay. okay na sa. Nahimas-masan ako na itong mga nakagawa. Yes. Parang, ay, kapag naman tunay na yun. Oo, kasi magugulat ko. Ay, Marirealize mo, no? siguro yung ibang babae, ay ito lang ba ako? Parang, kasi magte 10 years na kami ni Dol. So, isipin mo, hindi ka man lang ba nag-ipon? Mga ganyan. So, depende rin siya sa taon. Nabura na yun Nice sa akin. one. Okay. Thank you so much. Pero- Tama ka na. Masasabi mo sa 299 engagement Ay, ring. hello po. Pabor ka ba? Kami po ni Chloe ay 6 na taon ng mag-asawa. Uy! Hindi nila po alam.
Magti-10 years. At hanggang ngayon wala pa rin po kaming sawa sa lasa ng isa't isa. Ang masasabi ko lang, ako naman ay depende sa sitwasyon. Please, Philippines, don't judge me for my answer. Bagkus, ako sana inyong mas mahalin pa. Haba ng intro nito din. Dahil, para sa akin, opinion ko lang to ha. Kung talagang nagmamahalan kami ni Chloe, Kung talaga, hindi ka sure. kung ako'y gagawin ko lahat, mabigyan lang siya ng maayos na singsing. Pero kung talagang gipit, pero gusto na namin magpa-engage, bilang mahal din naman ako ni Chloe, para sa akin, hindi na siya dapat magreklamo. Kasi, Hindi na siya ano? yung, Dapat magreklamo daw. oo, kasi, ang mahalaga naman dun, patungo na kami sa aming sagradong pagsasama. Kinikilig yun. Ay, parehas kayo. Connected yung sagot ninyong dalawa. Kasi, sagradong-sagrado ang pagpapakasal at ang pagbigay ng... Bibigyan mo siya ng 299 na Sabi engagement. ko nga, gagawin ko ang lahat para hindi mangyari yun. Bibigay ko siyempre tayo na pinakamahalagang tao sa akin, Chloe. Ito yung yellow kasi dito. Kaso, gipit na gipit. Andito na yung oras Oras, andyan na. Pwede naman tayo mag-settle, diba? Mga problema. Pagdating ng araw, palitan natin. Lalo pat alam ko sa sarili ko, gagawin ko lahat, makapag-provide lang ng magandang buhay sa'yo. Kahit may pera pa ako, pwede kong ano yun. Yun lang. Yun lang. Importante, putang ina. Kasi pag gusto mo na ikasal, Mararamdaman. kahit wala kang pera. Kahit wala kang pera. Gusto mo na siyang akin ka na. Akin ka na. Ito, markahan kita. Okay. Photo ko. Ay, kuya. Hello? May tatanong lang ako. Anong masasabi mo sa 299 pesos engagement ring? 299, yun pa rin, yung issue pa rin sa social media, 299 pesos na ring. 299 pesos na ring. Ano bang ko dyan? Ano bang masasabi ko dyan? Mawala ako ng wisdom kay Lord. Ayos lang sasabihin mo kasi kung TV ka. Mawala ako ng wisdom, Lord. Hindi kaya siya, tingin ko, kaya siya issue in the first place. Kaya hanggang ngayon, napag-uusapan siya. Kasi magkakaiba talaga tayo ng opinion pagdating dyan. And kung iisa ang opinion nating lahat dyan, at pare-parehas tayo ng tingin dyan, hindi natin yan pagdidiskusyonan. Halimbawa, ang araw ay mainit. Wala nang diskusyon doon. Pare-pares tayo naniniwala na pag tumapat ka sa araw, mainit. Tama? Wala ka naman nagdidebate na hindi mainit ang araw dito sa Pilipinas, di ba? Mainit talaga. So, ganun din siya dyan pagdating sa bagay na yan. Ngayon, doon naman sa 299 na yan, na presyo ng engagement ring na yan, sa tingin ko, siya halimbawa, bigyan ka ng 10 million na worth ng singsing. Ikaw ba bigyan ka worth 10 million. May dalawang lalaki nag-propose sa'yo, isa 10 million, isa 1 million. Okay. Anong pipiliin mo? 10 million. 10 million. Doon mo susukat. Doon ako sa 1 million. Bakit sa 1 million ka? 10 million yun. O, kung 1 million lang, edi may 9 million pa. Pwede pang ano yun. Hindi. Pero hindi mo kasi tinanong, ang magandang tanong dyan, ang hindi mo alam, yung binigay ng taong 10 million, bilyonaryo kasi yun. Yung nabigay ng worth 1 million na singsing, yun na lahat ng pera niya. Ngayon, anong moral lesson ng usapan na to? Ang moral lesson nito, sinong tangang magbibigay ng lahat ng pera niya? Para sa engagement Para ring. sa engagement ring. Okay. Walang tao na yung 1 million. Baka naman nagiging practical lang din yung 299 na imbis na gumastos ako dito sa sa napakamahal na igastosin lang namin sa honeymoon, mag-trip, yung pangpakasal. Ngayon, at the end of the day, nasa preference pa rin ng tao kasi parang naglalawan, love over money. Parang ganun yung nagiging dating, yung ano bang mas importante sa'yo? Yung nire-representa nung singsing o yung presyo nung singsing? Okay. Doon ako sa nire-representa ng singsing. Ngayon, ang makakasagot niyan, kayong nanonood. Safe ako doon. Ang galing mo sumegway Pero ako kasi personally, binigyan ko si B ng singsing ni B. Ba't ko binigay yung singsing na yon? Actually, kasi may discount. Okay. Number 2, dahil kaya ko. Afford ko kasi. And pangalawa, I think, deserve niya yun. Para sa akin, personally. Pero hindi ako para gumastos ng ibibigay ko lahat ng pera ko. At the end of the day, yung nilabas ko na yun, sobra siya sa pera ko. Hindi ko pa rin binigay lahat. Malay mo naman yung taong 299, binigay niya lahat sa'yo. Ang punto ko, baka yun na lahat ng, kumbaga parang pinutol niya yung kamay niya para lang ibigay sa'yo. Ano yun? Ito, kwento ko sa'yo. Way back 2017, nag-aaya kami ni magpakasal ng civil
Sa West. Sa West. Trip lang na parang sobrang in love kami sa isa't isa. Gusto na yung magpakasal. Kung nagpakasal kami noon, tingin mo, at di ba syempre hanggang ngayon kami pa rin, tingin mo nagkamali ba kami sa decision na piliin ng isa't isa? I don't think so. Tingin ko. Nagbiruan kami niyan, 2017, niyayaya ko siya, pakasal na tayo. Wala akong pera, wala akong singsing, wala akong kahit na ano. Pumapayag si B, gusto rin niya. Dahil lang sobrang baliw na baliw talaga kami sa isa't isa. Pumayag siya. Pero talagang kailangan mo pa rin kasi talaga ng kahit konting pera eh. Wala kasi talaga ako, kaya hindi kami natuloy. Pero ang punto, kung natuloy kami magpakasal noon, tingin mo sa nangyari sa amin, 6 years later, after nung namin kung nagpakasal mo kami noon, tingin mo, tama bang piliin niya ako at tama bang pinili ko siya? Ang sagot ko sa tanong na yan, oo naman. Yes. Okay yung sagot ko dyan sa ano na yan. So, pabor sa'yo o hindi? Pabor ba sa akin o hindi? Yung 299? Ayun pala yung follow-up question niya. So parang wala pala yung ano mo. Kasi di pala yun yung tanong mo. Ang haba na explanation niya, no? Kano ka ba talaga sa 299? Ikaw bilang isang Kong TV na. Ang punto ko lang, kaya ako kinento lahat ng yun, dumaan ako sa dalawang side. Dumaan ako dun sa walang pera at dumaan ako dun sa meron. So, sa tingin ko, kahit ano sa dalawa, kaya as long as kaya niyong panindigan. Kung wala kang pera ngayon at nagpinili mo magpakasal, panindigan mo. And kung meron ka namang pera ngayon, di good for you. At doon mo piniling magpakasal kasi nga nasa stage ka na maluwag ka na, di good for you. Kasi nga at the end of the day, ang pagpapakasal na yan, kapag ano yan, lagi sinasabi ng pare, sa hirap at sa ngawa. Hindi naman sinabing sa ano lang eh. Balik mo, father. Pero doon pa rin babagsak sa babae. Sa side kong lalaki, perspective ko to as lalaki. Kasi may mga napapanood ako na mga ganun, pero puro babae lang eh. Oo, ngayon sa side naman ng babae, ibang usapin yan. Dapat babae ang kausapin mo dyan. Kasi merong mga babaeng practical. May mga babaeng gusto, may pera na yung mapapangasawa nila. Hindi naman masama yun. Nasa preference ng babae yun. Nasa sa'yo yan. Tama naman yun. Okay din yun. Wala akong masasabi doon kung gusto mo ganon. Kasi at least, di ba, ang iintindihin mo na lang kung ano yung mga gusto mong gawin and meron ka ng partner na kayang sumuporta sa'yo financially. Okay. And then may mga babae naman na eto, ganito na ang napipili nila at talagang minamahal nila yung mga taong from day one makakasama nila. Yung kasama nilang magbibuild ng future nilang dalawa. Okay. So ako, kung 299 o ano, wala siyang sagot. Kasi nasa inyong dalawa yun. nasa sa'yo yung sagot. Ano bang preference mo? Okay. And ako, nandun ako sa dalawang side kaya naiintindihan ko parehas. Ito yung at the end of the day, ito yung pinaka-importante sa lahat. Gusto mo yung partner na will bring the best version of you out. Di ba? Kasi kung wala kang pera, matutulungan ka niyang ilabas yung best version mo. And kahit naman meron ka na, matutulungan pa niyang dagdagan kung ano man yung meron ka na. And vice versa yan ha. Babae to lalaki, lalaki to babae. Yun yung pinaka-importante na which is undeniably the truth na kailangan sa isang partner na magkakaroon tayo. Yung partner na ilalabas yung best version natin para maabot lahat ng mga gusto nating ma-accomplish sa buhay. Hanggang sa muli, keep it out. Power sa inyo. Peace. Ganda. Akala ko vlog. Ikaw ngayon ang tatanungin ko, Jai. Anong mas pipiliin mo? Depende yan din sa Okay, sitwasyon. Tignan mo! Hindi, ang hirap kasi eh. Giver kasi ako. Oo. So parang sa tingin ko, mas deserve ko ng more. Pero kung depende din naman yun sa lalaki, kung saan lang kaya niya, ang pinakamahalaga naman doon, kung mahal ka talaga niya at kung sigurado ka na sa kanya. Depende sa sitwasyon, so wala namang maling sagot. Paano kung pagkapakasal, di ka pala, di ka mapakain? Anong gagawin nyo? Kailangan namin pagtrabahuhan. Magtatrabaho kami. Wala nang tulugan. Sa madaling salita, hindi na i-love si Jai. Isang taong walang pangarap. Tekla na ano tayo dun. Nahuli tayo dun. Daya nito. What can you say about the 299 engagement ring? Okay lang. Yun lang? Okay lang. Kasi importante naman kung pure ba yung intention o hindi eh. Hindi mukhang pure na. Kaya lala mo kuya? Okay. Bayad na ba?